Okay, welcome to this recording where I will explain virtue ethics some more. Okay? So, sa kasalukuyang module, pinapaliwanag natin itong tinatawag na virtue ethics. Ang pagsasalin ng virtue ethics sa Filipino ay etika ng kagalingan. Kasi itong salitang virtue na nakilala natin sa wikang Ingles, actually yung salitang virtue sa wikang Ingles ninakaw sa salitang Latin, virtus. At yung salitang Latin ay hango naman sa isang salita mula sa wika ng mga sinuungan ng Griego at ang salitang yun ay arete. Kung direktang isasalin natin yung arete sa Filipino, ang ibig sabihin ng arete ay galing. So the ancient Greek term for the English word virtue comes from which the English word virtue comes from is arete. And this term roughly refers to excellence or goodness of any kind. So, kailangan lang na balikan natin yung sinaunang ideya, the foundational insight behind this concept. So, from the Oxford Dictionary of Philosophy, written by Simon Blackburn, it says that virtue is a trait of character that is to be admired, one rendering its possessor better, either morally or intellectually, or in the conduct of specific affairs. Okay. Ang ibig sabihin kasi nila ng mga sinuunang Griego ng galing, may mga tao na may galing. Meron silang katangian na galing. Meron silang tinataglay na galing, gano'n natin sasabihin yan sa Filipino. Pero sa isip ng mga sinuunang Griego, itong galing na tinataglay ng tao, hindi pwede, hindi kailangan sa tao lang makikita itong arete o galing na ito. So, ang palagi kong binibigay na halimbawa dito, pwede rin tayong makakita ng o makatukoy ng magaling na hayop, kaya magaling na kagamitan. Halimbawa, yung kutsilyo, mahusay o may galing may bisa yung kutsilyo kung matalas at may kakayahang umiwa ng kung para saan man yung kutsilyo na yun. Kung yun ay kutsilyo na ginagamit sa karne o sa tinapay. Okay, kasi iba yung mga talim ng kutsilyo, di ba? Depende sa kung saan ginagamit. So, the foundational insight is that excellence depends on the function of something, what something is for. So, an excellent knife is excellent because it is good for doing what is designed to do. Ngayon, yung kutsilyo, ano yun, human artifact, so dinisenyo ng tao para sa isang particular na bagay, yung panghihiwa nga. Pagka ang tinutukoy natin ay hindi artifact, hindi kutsilyo. Kung halimbawa, mga naturally occurring things like human beings or dogs or cats, yung kagalingan noong ah, living thing na yun ay batay pa rin sa function o kung ano yung kakayahan ng kung ano man yung tinutukoy natin. Halimbawa, yung manok, domesticated fowl, malabo ang mata sa gabi kasi nga daan taon, siguro daan libong taon na inalagaan ng mga tao yung manok. Kaya hindi niya kailangan makakita sa gabi kasi may hinahapunan siya na nabibigyan ng proteksyon ng tao. Kaya pwede natin na matawag na magaling o mahusay o may o maganda yung mga katangian ng manok kahit na malabo yung mata niya at di siya nakakita sa gabi. So the excellence of something is constrained by what it does and what it is for and the situation in which it functions. So pag ang pinag-usapan natin ay tao, a virtuous person is someone who manages to regulate an important aspect of human life through judicious alignment of choice, thought, feeling, in behavior. So yung ang insight ni Aristoteles, isa sa mga sinuunang Griego na nagsulat tungkol sa etika ng kagalingan, ang insight ni Aristoteles ay ang tao ay may kakayahang mag-isip. So ang tao ay may katwiran.
ang tao ay meron ding pakiramdam, meron ding emosyon, meron ding kakayahang pumili at kakayahang kumilos. Ang problema, madalas, yung katwiran at saka yung pakiramdam, magkaiba yung gustong puntahan. Tapos yung pagpili, madalas din hindi mapanghawakan o hindi maayos yung napipili. Kaya sinabi ni Aristoteles, magkakaroon tayo ng tao na may galing, na may arete, a virtuous person, is when that person is able to align her own reason, emotion, and choice so that she behaves in a certain way. So parang yung tao na yun, yung galing niya ay makikita natin sa paraan ng kanyang pag-ipon sa sarili, di ba? Parang hindi siya nagkakalat. Naiipon niya yung kanyang iba't ibang kakayahan para siya ay makapili at makakilos ng um, pareho yung pinatutunguhan ng um, katwiran at pakiramdam. Okay. So, ganun yung ibig sabihin ng virtue. Okay? So, yun yung general concept. So, makikita natin dito, virtue is a general concept. So, yung excellence, yung galing, yun yung general, broad umbrella category. Tapos sa ilalim nun, so sa ilalim nakita natin, ngayon yung pinag-usapan ko, excellence is objectively grounded on the nature of something. So this is like saying there is a logic to excellence. Excellence is not just so first, excellence is not perfection. Excellence is not about being good at everything and everything being perfect. So like I said, excellence is tied to the nature and function of something and also the circumstances in which that something lives and functions. Okay? Hindi rin, excellence is also not anything goes. So there's a logic to it. Halimbawa, kahit na yung mga bagay na hindi naisip ni Aristoteles kasi wala pa noon, sa panahon ng mga sinuunang Grego, halimbawa, OS, operating system, hindi mo pwedeng sabihin na this is an excellent operating system because it crashes all the time. That flies in the face of reason. It violates the logic of excellence. Excellence is about what the thing is for. An operating system has to be stable enough so that other applications in the machine, in the computing machine, can be run on it. So, pagka nagka-crash palagi, labag yun sa function ng operating system. So, yun yung sinasabi na may logic, may logic, objective grounding yung kagalingan. Okay. So, punta naman tayo dun sa general concept, lalo na dun sa unang bahagi ng module tungkol sa virtue ethics. Ito ay tungkol sa pangkalahatang konsepto ng kagalingan, or the general conception or the general concept of virtue. Okay? So, punta naman tayo sa mga partikular. So, umbrella heading yung virtue, kagalingan. Sa ilalim nun, may mga partikular na uri ng kagalingan. So, paano natin matutukoy yung mga partikular na kagalingan na iyon? Halimbawa, virtue, yung general category, yung specific examples of virtue, kabilang na doon ang courage, generosity, compassion, justice, responsibility, diligence, etc. So maraming mga halimbawa ng specific virtues. So a virtue is specified along the lines of identifying a specific aspect of human life that is challenging and important. So kaya nagkakaroon ng mga partikular na virtue o partikular na kagalingan kasi may larangan ng buhay ng tao na kailangan nating lahat pagdaanan tsaka pagdesisyonan. Yung pangunahing halimbawa nga dyan, yung takot, fear. So everybody experiences and makes decision about fear. And those decisions that we make about fear accumulate. So naiipon yun hanggang sa maging
isang uri ng tao tayo. Pwede tayong maging matapang, pwede tayong maging duwag, etc. So, yung mga specific aspect of human life, specific aspect of human life dito, ayan, hindi ibig sabihin yan na emotion lang. Kasi pagka nakita ng estudyante minsan yung halimbawa na fear, okay, ang specific aspect of human life ay emotions lamang. Hindi ganoon, ano? Kasi merong mga aspeto ng buhay ng tao na hindi emotion. Halimbawa, allocation of scarce resources. Yung paano mo pang-ahawakan at gagamitin yung mga kasangkapan na meron ka o kung ano man yung meron ka kahit hindi kasangkapan. Halimbawa, oras. Yung oras at lakas mo, paano mo yun gugugulin, paano mo yun didesisyonan na saan mo dadalhin, saan mo gagamitin. Kasi syempre, limited nga iyon. Hindi ka naman may unlimited time or unlimited energy. So pag may pinili kang gawin, sa loob ng isang oras, na wala na isang oras na yun, hindi mo na pwedeng piliin yung iba. So, paano mo yun ginagamit? Ano yung nabubuong pattern ng iyong pagpili? At iyon ay nagiging bahagi ng iyong pagkatao. Kaya nga, pwedeng maging kagalingan, pwedeng maging opposite ng kagalingan, yung tinatawag na vice. Okay? So ngayon, gusto kong tignan natin ang dalawang partikular na kagalingan, two specific virtues. Yung una, hindi ko alam kung ano nangyari dito sa aking annotate. Yan. Okay. Okay, so let's go back to this slide. We're considering two specific virtues. In this particular recording, I will be chiefly discussing utang na loob o yung isinisalin sa Ingles bilang debt of goodwill. Sinisundan ko dito ang pagsasalin ng utang na loob sa Ingles ni Prof. Leo De Castro. Okay. Yung care ay pag-uusapan natin sa mga susunod pa. Okay? So, utang na loob, debt of goodwill, kaya iyan yung piniling pagsasali ni De Castro. Kasi, yung sinasabi niya, yung utang na loob, nanggagaling siya sa isang karanasan na may nagmagandang loob sa'yo, may gumawa ng kagandahang loob sa'yo. May pagkakataon na meron kang kailangan pero hindi mo kayang kunin para sa o ibigay sa iyong sarili. Parang helpless ka, parang gano'n. Tapos, may tumulong. May nagmagandang loob. Okay? So, yung utang na loob, yun yung parang partner ng kagandahang loob. Yun yung tamang um, pagtugon doon sa sinaunang act of goodwill. Yun. Okay? So, paano natin matutukoy ang utang na loob bilang kagalingan? Kasi yung utang na loob, ano lang yan bahagi ng kultura ng mga Pilipino, narinig natin, siguro lalo na sa mga magulang at mga guro. Pero yung utang na loob, kagaya nga nung binanggit ko sa papel ko at tinalakay natin sa mga nakaraang module, yung utang na loob ay may hindi magaling at hindi matino at hindi magandang kinalalabasan kasi nga nakakasangkapan. Nakakasangkapan sa vote buying, nakakasangkapan ng mga politiko, sa pangungurakot, etc. So marami siyang problema. Ngayon, ang pakay natin, ang isa sa mga pakay natin dito sa module na ito, maaari ba tayong tumukoy ng, okay, ayun dyan na tayo, Pilipino tayo, di natin yun pinili. Bahagi ng kultura ng Pilipino may utang na loob, di rin natin yung pinili. Nandun na yon. Okay? So, paano natin gagawin na kung may utang na loob man na mangyayari sa buhay natin, matino yung kalalabasan. Magaling yung kalalabasan, hindi yung mga di ka nais-nais na nabanggit ko kanina. Right? How can we craft and develop a form of utang na loob that is a virtue, that is a form of excellence, instead of something that gets in the way of human flourishing, instead of something that gets in the way of developing the good life for ourselves and for other members of our community. Paano natin yun gagawin? Ang unang hakbang, tutukuyin natin kung saan nanggagaling yung utang na loob. So, nagsimula na ng konti dyan. Binalikan ko yung mga isinulat na ni Leo de Castro na itong utang na loob ay isang tamang pagtugon sa kagandahang loob. Okay? So, ano pa yung maaari nating masabi dyan para makabuo tayo nitong ideya ng
ibang klaseng utang na loob. Hindi yung utang na loob na binabato lang ng kahit na sino dyan sa social media o kaya kinakasangkapan ng mga politiko o kaya ng iba pang taong abusado. Okay? Paano natin magagamit yun para matino naman ang kalabasan, di ba? Para maging papunta naman siya sa ikabubuti ng mga tao, kabilang na tayo doon. Okay? So, una, kailangan nating tukuyin yung karanasan. Okay? So, ginawa ko na yan. Meron akong papel. Papabasa ko sa inyo yung ibang bahagi ng papel na yun. At tinukoy ko na doon kung ano yung batayang karanasan ng utang na loob para mahanap natin yung hindi kulang, hindi sobra na pagtugon dun sa isinaunang um, kagandahang loob. Okay? So, dun sa initial act of beneficence. Okay, sige. So here it is. Here is the side where I will explain the grounding experience for utang na loob. And I have identified it here. And you will see that this is something that virtually all human beings go through and make decisions about. Dito sa atin sa Pilipinas, sa palagay ko, this is my opinion, palagay ko, sa nakadakilanan na napakarami nating nararanasan na sakuna, at saka natural calamity, at saka mga kung ano-ano pang mga kamalasan. Madalas, halos lahat tayo, may pagkakataon na tayo ay may karanasan ng helplessness. So, may nangyari, nasalanta ng bagyo. Actually, minsan, madalas, timely itong halimbawang ito. Nasalanta ng bagyo, nabaha, nalindol, naputukan ng burkan, na daanan ng lahar, etc. Tapos sa pagkakataong iyon, na meron kang matindi at masidhing pangangailangan at hindi mo na matugunan ang pangangailangan mo at saka yung mga tungkulin sa iyong pamilya, halimbawa, may isang tao o may isang grupo na magmamagandang loob at tutulungan ka. At makikinabang ka dun sa pagtulong na yon. So ito yung tinutukoy ng grounding experience. The first bullet point in this slide precisely articulates the grounding experience for utang na loob. It is benefiting from another's kindness or goodwill at a time when one is needy. Needy to the point of complete helplessness. Kaya nga, ang madalas na binibigay na halimbawa dito sa utang na loob ay yung utang na loob ng anak. Kasi nga, yung mga, lahat naman tayo, nung pinanganak tayo, talaga yung tayo ay completely helpless. Kung hindi tayo inalagaan hindi tayo mabubuhay. Kasi yung sanggol, kahit na sinong sanggol dyan, hindi nun kayang tulungan ng kanyang sarili. So, yung karanasan na yun, pwede kang tumugon sa karanasan na yon sa paraan na sumusobra ang pagtangkilik doon sa kung sino man yung tumulong sa'yo. So that's excessive attention to the benefactor. Excessive attention to the initial act of beneficence. So yun ay hindi magaling na pagtugon. Sumosobra yon. Sumosobra dun sa pagkiling at pagpapahalaga, sumusobrang pagpapahalaga doon sa sinaunang pagtulong. Okay? So doon sa kabilang problema, so virtue is something that stands in between two extremes, one involving excess and the other involving deficiency. Ito naman ay pagkukulang sa pagkilala doon sa sinaunang pagtulong. So the initial act of beneficence. Okay? Sa ating kultura, sa tingin ko, mas kumikiling ang mga karamihan sa atin dito sa excessive attention to beneficence. Kasi meron tayong tinatawag na walang utang na loob. Tapos maraming tao, siguro dahil wala rin silang oras o pagkakataon na pagmunihan ng kanilang karanasan, basta ayaw lang nilang matawag na walang utang na loob. Ayaw nilang matawag na walang utang na loob. So parang iniiwasan lang nila yon na huwag masabi ng iba na wala silang utang na loob. At dahil palaging iniiwasan nilang huwag masabihan na walang utang na loob, sumusobra. Sumusobra. So pag iwas dito, sa extreme na to, madalas ganun na nangyayari. Iwas ka sa isang extreme, mapupunta ka doon sa kabila. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng excessive attention to the benefactor. So,
So ayan, sinabi ko sa huling bullet point sa slide na ito, avoidance of one extreme leads to excessive attention to the original act of beneficence and a particular benefactor. So this is how people's unreflective impulses are exploited. So dito nangyayari yung sinasabi kong nakakasangkapan, yung utang na loob, nagagamit siya sa nepotismo, sa pangurakot, sa pagkukonsinti, sa mga tao na hindi maayos yung ginagawa, etc. Kasi daw may utang na loob tayo doon sa mga tao ngayon. Kaya dapat wag panagutin. Kaya kung ano-ano nangyayari. Okay? So ano yung pwede nating gawin na mapupunta tayo dito sa bandang gitna? Hindi sumasobra, hindi nagkukulang. Na may pagkilala doon sa ginawang kagandahan ng loob, pero hindi sumusobra. Sa palagay ko yun yung pinakamahalaga eh. So how can we recognize the initial act of beneficence that does not go too far, that does not do too much? I have a few suggestions on this point. Okay, so here are some of my suggestions, and I have a picture here of a fisherman. Kasi may isang pag-aaral na ginamit ko doon sa isang papel na may tinutukoy na ginawa ng mga fisher folk nung unang panahon pa, 1950s. Okay, so ang isang pinakamahalagang matututunan natin doon sa pag-aaral na ginawa ni Mary Hollensteiner ay yung mga mangingisda, noong simula 1950s pa, matagal na. Okay? Yung mga tao na may katinuan, yung pag-iisip nila tungkol sa utang na loob, iniiwasan nilang magkaroon ng utang na loob hanggat maaari. So, napaka-interesante nun eh. Kasi parang, kinikilala nila na minsan wala ka lang talaga magagawa, kailangan mo ng tulong ng iba. Pero hanggat maaari, hindi mo sana kakailanganin yun. Hanggat maaari, sana pwede kang tumayo sa sarili mong paa. Right? So the fisher folk, they have this practice, it's called lusong. Yung lusong, yung paggawa ng fishing trap. Kasi hindi yun kayang gawin ng isang mangingisda na mag-isa. Para magawa yung fishing trap, kailangan niya ng ibang tao. So kailangan niya ng labor. Bali ganun. Ganun yung pinaka-shortcut nun. Pero ang ginagawa ng mga mangingisda noon, nag-iipon sila para pag gagawin nila yung lusong, babayaran nila yung sahod ng mga taong tutulong sa kanila. Kung half day man yun, hindi naman yata maghapon. So, mababayaran nila yung labor, yung tutulong sa kanila, kung ano man yung prevailing rate. Tapos, pag nabayaran nila yung sahod nun, walang utang na loob. Kaya pag kumito sila, pwede lang gugulin yung kita na yon sa kanilang pamilya at mag-iipon para mas tumatag yung kanilang kinalalagyan sa buhay. So, it's the wisdom of um, recognizing that yes, it's a good thing to it's a good thing to have other people help you, but it's even better not to need that help most of the time. Okay? So, yun yung unang point. Pangalawa, being, kailangan, pagka tayo ay tumatanggap ng tulong ng iba, kailangan tayo ay maging responsable. Right? Being a responsible recipient of aid involves cultivation of self-sufficiency. So karugtong ito, which allows for better interpersonal relations kasi hindi maganda yung perpetual neediness. Okay? Kasi actually, yun yung palaging na-exploit. um, and actually, there's something in the socio-political structures in our country, in the world, that creates perpetual neediness and makes it nearly impossible for some people to cultivate self-sufficiency. Kaya pagka puro partikular na ah, relasyon ang pinagtutuunan ng pansin sa utang na loob, nawawala yung pananaw na kailangan natin baguhin yung socio-political structure na humahadlang sa cultivation of self-sufficiency ng nakararami. Okay. So, the one of the most important points in my paper is that to address systemic inequality, utang na loob must be constrained by the demands of justice. So ito yung kailangan natin pag-usapan para makita natin kung paano nilalapat sa mga kaso itong virtue ethics nito, itong etika ng kagalingan na ito. Kasi kagaya ng nakita natin sa midterms, ganun yung kinakailangan. Kailangan na nilalapat yung mga ideya na natututunan natin sa
sa theory sa mga konkretong kaso. Okay, so ito na. Utang na loob at katarungan. So, paano natin pagsasabayin yung pagtanaw ng utang na loob at pagbibigay ng kahalagahan sa katarungan? Una, repaying a debt of goodwill must take fairness into account. You must give back to a benefactor in a way that does not deprive others of resources or opportunities. And here, it also is worth saying that recognizing or valuing an act of goodwill also comes with the recognition that sometimes it is not the particular benefactor I must give back to. Ibig sabihin, kung yung tumulong sa akin, siya ay okay naman sa buhay at sa pamamagitan ng pagtulong niya, nakabangon ako, umunlad ako, tapos pagkatapos nun, may kakayahan na ako magbigay, hindi naman siya yung may nangangailangan. Baka ibang tao yung nangangailangan. So, pwedeng kung sino yung nangangailangan, yun ang tutulungan ko. At pwede nang sabihin ko dun sa original benefactor, okay, tinutulungan ko sila on behalf of you. Right? So, sometimes that's why people make donations in the name of other people, like their parents or whoever helped them. Kasi ang idea dito, yung pagkilala doon sa kagandahang loob ay para lumawak yung nasasaklaw ng mga nakikinabang sa pagtulong. Hindi yung nakukulong yung pakinabang sa pagitan lamang ng dalawang tao, dalawang panig. Okay? So, kailangan mabibigyan din ng pansin yung mga iba pang tao sa lipunan. Pangalawa, appreciating the demands of justice involves helping others in a way that also addresses structural problems. Medyo napag-usapan ko na ito kanina. It is this kind of helping that builds true solidarity and allows us to build a better kind of social harmony. Na hindi nangyayari na ang nakikilala mo lang na kapwa ay yung tumulong na sa'yo dati, tapos kayo lang yung umuunlad. Lahat ng tao na sa paligid nyo, wala kayong pakialam sa kanila. So pagka ganon, hindi actually pwede magkaroon ng social harmony. Kasi ang ibig sabihin, may isolated individuals or groups, and all the people outside that small circle of individuals or like two groups, the others don't benefit. Okay, and that's going to be a problem. That's not going to lead to social harmony. In fact, that's most probably going to lead to polarization, social polarization, unrest, even social unrest, even. Okay. So, the need to consider justice also brings us to a point of maturity. Okay, so mahalaga ito. So ibig sabihin, iwasan yung one-upmanship. Halimbawa, hindi ibig sabihin ng pagtanaw ng utang na loob na parang ginagawa mong pagpaligsahan yung pagtulong. Na, tinulungan mo ako dati, malaking bagay yung binigay mo sa akin. Tatalunin ko yan, magbibigay ako ng, yung parang naging pagpapasikat, yung pagtanaw ng utang na loob, na parang naging siya, mas malaki yung tinulong ko, ganun. Tapos, ang pinagtutuunan siya ng pansin, palagi, isang particular na benefactor pa rin. Kaya nga hindi lumalawak yung saklaw ng mga taong nakikinabang sa pagtulong at hindi nga nabubuo itong sinatawag kong better kind of social harmony. Okay? So, careful consideration of exactly what is or isn't owed. Ano ba talaga yung ah, kailangang suklian sa utang na loob? Ano yung hindi masusuklian? Ano ba talaga yung pinagkakautangan ko? At saka ano yung hindi? Ano yung boundaries nun? Um, and lastly, figuring out how to relate to benefactor as an autonomous individual. Okay. So, tukuyin natin itong isang kaso na nakuha ko mula sa isa pang manunulat, si Jeremiah Reyes, na nagsulat din tungkol sa utang na loob. Okay. So, ito ang gagamitin ko ang kanyang case. So, ito yung bahagi ng papel ko sa page 170. Merong quote mula sa papel ni Reyes. Babasahin ko yung maya-mayang konti. Walang pangalan yung mga tao dyan sa sa istorya ni sa kwento ni Reyes. Kaya ako nagbigay ng pangalan. So ito yung account o yung case
mula sa papel ni Reyes. He says, say I lack money to pay my tuition for a semester in college. A friend hears about my situation and insists that he lend me money rather than postpone my studies. I gratefully accept his offer. After the semester, I save enough money to repay him. However, I do not consider my utang na loob finished, but I am still open to help him should the opportunity arise. Years later, as professionals, it does come. He loses his job and his difficulties finding another one to support and has difficulties finding another one to support a large family. Being a manager in my own company, I go the extra mile to secure him a good position, pulling some strings along the way. He ends up with a better job than the one he lost. May utang na loob has translated to a significant kagandaang loob for him, such that now, given the gravity of his situation, he is the one with an utang na loob towards me. Okay? So, ayan yung sinabi ni Reyes. So, pinangalanan ko yung mga taong sangkot sa kasong iyan. So, sabihin natin na yung unang nangailangan ng tulong, ang pangalan niya ay Pedro. So, si Pedro, nung college pa lang siya, parang hindi siya makakatapos kasi wala na silang pera. Tapos kaibigan niya si Juan, kaklase niya, kaibigan niya, nalaman na baka titigil na siya kasi wala silang pera. Sabi ni Juan, hindi, huwag ka tumigil. Ito, papautangin kita para makatapos ka. Okay, so si Juan yung nagpautang nung nakaraan, tapos si Juan yung nawala ng trabaho. Pagkatapos ng maraming taon. Tapos si Pedro naman ay tumulong. So, marami tayong, marami tayong pwedeng tanungin tungkol dito sa kasong nakikita natin mula sa papel ni Reyes. Una, okay, binayaran ni Pedro yung utang. Okay, so nabayaran na niya eh. So, I save enough money to repay him. Pero yung utang na loob, sobra pa rin doon. But my utang na loob is not finished. Yun yung sabi. Tapos meron dyan, so nawala ng trabaho si Juan, nung matatanda na sila. Tapos, syempre, kailangan niya magkaroon ng trabaho ulit kasi nakalagay pa dyan malaki yung pamilya niya. Syempre, hindi naman pwedeng wala siya ng trabaho. Siguro siya yung breadwinner. Tapos, ano ang ginawa ni Pedro? Pulling some strings along the way, going the extra mile to secure him a good position. So ano kaya ibig sabihin yan? Yun yung unang naging tanong nung nabasa ko yung bahagi ng papel ni Reyes na yan. Ano ibig sabihin yan? Manager si Pedro, mataas yung position niya, tapos may job opening, maraing aplikante. Yung mga aplikanteng iba ay talagang qualified naman at magaling at mahusay. Pero ano ibig sabihin ng pulling strings along the way? Kahit na may mas magaling na aplikante doon sa kaibigan niya na dati niyang kaklase, doon niya pa rin binigay yung trabaho sa dati niyang kaklase. Okay. So pagka ganon, meron ng mga tanong tungkol sa katarungan. So, ibig sabihin ba ng pagtanaw niya ng utang na loob, meron siyang gagawing injustice doon sa mga aplikante na hindi niya kaklase, siya pinautang dati, pero mas magaling dun sa kay Juan. Pero hindi niya doon ibibigay yung trabaho. Okay, so doon lalabas yung mga problema dyan. Okay? So, ganyan yung kailangan nating isipin. Okay? So, dito, ilalahad ko na yung mga tanong na sasagutin nyo dun sa assignment na kalakip nitong recording na ito. Okay? So, una, mag-ingat tayo tungkol sa mga detalye ng kaso. Madalas nagkakaroon ng pagkakamali sa pangangatwiran, mistakes in reasoning, dahil hindi nahimay mabuti ang mga importanteng detalye ng kaso. So, ano ang nangyari, ano ang hindi nangyari, ano ang mga pwedeng mangyari. Right? So one question that you should ask as you deliberate on what should be done on this case is, what are the options available to Pedro? So, ano yung pwede niyang gawin? Pwede niyang tulungan si Juan. Pwede niyang hindi tulungan si Juan. Okay? Sabihin na natin, ignore niya yung option na not to help. So, tutulungan niya.
Pero ano ibig sabihin ng pagtulong? Ano yung mga iba't ibang paraan ng pagtulong na pwede niyang gawin? At bakit? Ano ang katumbas ng bawat isa? Ha? So yun yung dapat simulan yung isipin. Is it necessary for him, Pedro, to commit an injustice to help his friend Juan? Right? Na ibig sabihin, may isang tao na hindi niya kaklase dati, hindi nagpautang sa kanya nung bata pa siya, pero mas mahusay yun at mas tama para dun sa job opening, pero hindi ibibigay dun sa taong yun yung trabaho. So doon may kahulan ng katarungan doon eh. Pero yung unang pagtulong ba ni Juan, walang injustice doon kasi pinautang siya, 'di ba? Tapos assuming that it was private funds that was completely at Juan's disposal. So he was free to do with it what he liked, right? To save it up, to use it for a vacation, or to lend the money to his friend. Okay? So, dito sa etika na kagalingan, sa virtue ethics, dahil nga ang pinag-uusapan natin dito ay character o kung ano yung uri ng tao na nabubuo sa pamamagitan ng ating mga pagpili at pagkilos, itatanong natin madalas, what kind of person do I want to be? What would the best version of this person do in the situation? Okay. So, yung tanong ko dito, medyo leading na nga. Is the version of Pedro who, quote unquote, pulls strings to get someone a job the best, meaning the most just and caring version of him? Or would the best version of him help his friend but not, quote unquote, pull strings? And what's the reason? What are the reasons for that? So, itatanong ko sa inyo doon sa kalakip na activity, what should Pedro do? Right? Using the concepts and ideas that you have been learning about virtue, about moral excellence, what should Pedro do? Right? So, yun yung pinaka-general version of the question. Now, I just want to remind you that in answering that question, you must be as specific as possible. O maaari din basahin ang mga sumusunod na pahina ng aking papel. So, kanina pinakita ko sa inyo, di ba? Itong page 170. I think page 170 to page 172. Nandoon doon yung pagtalakay ko sa kaso na yan. So, pwede rin basahin iyon. Right? Huli, Um, gusto ko pag-isipan nyo yung mga nakita ko ng pagkakamali sa pangangatwiran tungkol sa kasong ito. Ito yung mga ibang suggestions na nakita ko naman nakaraang taon eh. Pedro should just help Juan start a business venture. Yun daw. So parang, okay. Ano saan kaya nanggagaling yan? Ano kaya yung mga kadahilanan na pwedeng ibigay dyan? Meron bang pagkakamali ng pangangatwiran dyan? Right? Ito pa. Pedro should pretend that he does not know Juan. So parang naisip niya, may screening committee, part si Pedro noon, siya ang head ng hiring committee. Tapos, dapat daw siya magpanggap na hindi niya kilala si Juan. Okay? So, Pedro can help Juan by writing a recommendation letter for him. Okay? So, ano yung mga komplikasyon na pwede mangyari dyan? Okay? So, there will be an opportunity to discuss some of these things, some one or two of the items on this slide. But for now, this is the end of the recording.